hanggang Biyernes. Mga balitang gigising HRH. Pilipinas, ang oras po 6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco, at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV, at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nagsasalang panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Ika-24 po sa buwan ng Enero 2024. Kumusta na po kayo? Maganda po ang ating magiging talakayan tonight dahil patungkol sa may mga kaso o idinidemanda, gayon din epekto kapag halimbawa ay namatay ang nagdemanda o kaya naman ay namatay yung nagdemanda. Kaya i-ready na po ang inyong mga cellphone, no, para makapagtanong sa ating talakayan tonight. Dos Kumpanyeras. Pero bago po tayo magtalakay, nasaan na yun, Miss Anon? Naka-off dito eh. Naka-off dito eh. Hindi ko nakikita. Meron pong flash report. Saglit lang ha. Flash report. Flash report! O nasaan yung ipa-flash report ko? Dahil meron daw pong extension. No, patingin nga. O inaprobahan na daw po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang 3 buwan na pagpapalawig sa PUV consolidation deadline. RH14 Let Narciso, magandang gabi sa iyo. Ihatid mo sa ating mga drivers and operators ang magandang balitang yan para sa kanila. Attorney, inanunsyo nga ng Malacanang ang extension ng deadline ng consolidation ng public utility vehicles. Ayon sa Presidential Communications Office, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na palawigin pa ng 3 buwan o hanggang April 30, 2024 ang consolidation ng PUVs. Ito'y upang mabigyan daw ng oportunidad ang mga gusto pang mag-consolidate pero hindi umabot sa cut-off. Matatanda ang una nang tinapos ang consolidation noong December 31, 2023 na magtatapos naman sana ang proseso ngayong January 31, 2024. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Letter Cito. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash report. Flash report. Maraming salamat sa iyo, RH14 Let Narciso, kaugnay sa iyong report yung pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos sa 3 buwang pagpapalawig sa PUV consolidation deadline. In short, extended po ang consolidation ng mga PUVs. Dos Kumpanyeras. Anyway, balikan po natin ang ating main topic tonight, yung tungkol po sa
mga areglo, no, o demanda na inaareglo, nagkakaroon ng affidavit of desistance, yung iba affidavit of recantation. Ano ang pagkakaiba nila? At ang tanong paring Ferds, no, kapag ka umatras na yung nagdemanda sa iyo at nag-execute pa ng affidavit, no, tapos na ba ang kaso? Pwede ka na bang mag-fiesta at wala ka ng demanda? Dos Compañeras. Yan po ang tatalakayin natin tonight, and syempre meron po rin po tayong mananalo sa ating bonus question dahil meron po tayong 500 pesos na ibibigay sa loyal nating listeners naka-follow sa ating program, naka-follow sa atin, liker ng ating page, no, at sasali sa ating talakayan tonight dahil meron po tayong bonus question. Pero pakinggan muna yung talakayan, yung iba kasi sumasagot na hindi pa nabibigay yung question o kaya sumasagot na hindi pa nadidiscuss. So ibig sabihin kapag ganun, iisa lang ang bakay, makakuha ng premyo pagkatapos wala na. Diba? So I hope na hindi lang yun ang motivation ninyo sa panonood sa ating program dahil more than the 500 pesos, yun pong kaalaman ay hindi po yun nababayaran. Plus of course, kapag dumating tayo sa sitwasyon, no, alanganing sitwasyon, magagamit po ninyo para sa inyo, para sa inyong kakilala, kapamilya, kaibigan, kapitbahay, or kahit sa iyong kaaway, itong mga kaalaman na makukuha natin sa ating talakayan tonight. Dos Compañeras. Sa ating pong bonus question, sa anong stage sa kasong kriminal kailangang humarap sa korte ang akusado para basahan ng sakdal? Yan po yung tinatanong guilty or not guilty. Yan. Guilty, Your Honor. Abay, tapos na ang kaso. Ayan. So, bago po sumagot, makinig muna sa ating talakayan. Ang unang tanong, paano nga ba nag-uumpisa ang isang kaso? Of course, ito po ay depende kung ito ba ay kasong kriminal o kasong sibil. Attorney, paano mo ba malalaman kung kriminal o sibil ang kaso? Ang kasong kriminal, meron po itong multa, minsan meron po itong kulong, minsan merong multa, minsan kulong at multa na ini-impose ang ating batas. Dos Compañeras. At syempre, kapag ka po kasong kriminal, may participation ang Office of the Prosecutor. Sino yung prosecutor? Sila po yung tinatawag nating fiscal. Nagkakaroon po muna usually, no, sa normal na course ng pagsasampa ng kaso, no, ay magkakaroon po muna ng preliminary investigation na nasa prosecutor's office. Diyan yung complaint affidavit, diyan din yung counter affidavit, dyan din kung sakasakali na hindi satisfied si prosecutor o si fiscal na na-assign din sa kaso ninyo, manghihingi po ng reply affidavit at pagkatapos nun yung rejoinder. Ibig sabihin, nagsasagutan yung nagreklamo at yung inirereklamo. Yan. So, yung nag-aakusa, tapos meron pong respondent, no? Yung complainant at saka yung respondent ang tawag kapag nasa prosecutor's office pa lamang. Ito po ay kasong kriminal. Dahil, no, kapag kasong civil, wala po itong kulong, no? Wala po itong kulong, pero ito po ay idinidiretso na sa korte, hindi na po ito dumadaan sa prosecutor. At, no, yung nagsasampa ng kaso ay syempre kailangan niya, meron siyang personal na abogado. Dos Compañeras. Yaan pong kasong rape, murder, physical injuries, BP22, estafa, yan po ay mga kasong kriminal, no? Yung child abuse, vowsy, mga kasong kriminal po ito. Kapag kasong civil, ito po yung actually napakarami po nila. Pero mabigyan ko lang kayo ng example. Ito pong collection ng sum of money. Ibig sabihin may utang ka, no? O kaya ay small claims case. Yan po, o kaya ay sa lupa, no? Sa lupa, agawan sa lupa, no? Ito po ay mga kasong civil lamang. Ibig sabihin,
wala po itong kulong at idinidiretso na po ang kaso doon sa korte. Dos Compañeras. So I hope kahit papaano meron na po kayong malinaw na idea. And by the way, kapag ka po ang kasong kriminal ay nakarating sa korte, ito po ay may title na Republic of the Philippines o kaya ay People of the Philippines versus yung akusado. Kapag kasong civil, Seco versus Seco or Seco versus Barreto. Barreto ka ba? Tama. Medyo malabo mata ko eh. Okay. Ganon. So yung mga partido ang nakapangalan doon. Kapag ka po kasong kriminal at nasa korte na Republic of the Philippines or People of the Philippines, ibig sabihin, hindi lang yung taong nagreklamo sa iyo ang nagsasakdal sa iyo. Ang nagsasakdal sa iyo buong Filipino, lahat ng mga Pinoy, diba? People of the Philippines, it's the Republic itself, diba? Dos Compañeras. Ayan, kaya nga po, kapag ka po merong umatras sa kasong kriminal, umatras ang nagre-reklamo, yung private complainant or private offended party, yung iyong nabiktima o kaanak ng iyong nabiktima, ito po ay maari pa rin magpatuloy. Bakit? Kasi ang prosecutor at ang korte ay kailangan po ng pagsang-ayon. In fact, maari pong magtuloy-tuloy ang kaso at maari pa rin maipanalo ang kaso laban sa isinasakdal kung meron pang sapat na ebidensya o pruweba para mahatulang guilty beyond reasonable doubt ang isang akusado o isinasakdal. Dos Compañeras. Yan po ang pauna nating talakayan dito sa Dos Compañeras. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin, especially si Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong, gayon din si Ador Cortez dyan sa Kalumpit, Bulacan, si Buddy Camposano, gayon din si Renato Baculoy dyan sa awan ko kung saan ito, and syempre si Pancho Sabordo Jr. Magandang gabi po. Gael Enriquez, buenas noches. Gayon din si Daddy Roel Resio, nanonood din sa atin. Si Mercury Lee, magandang gabi po sa inyo. Jerome Lorenzo and family. Jean Aldrino, bago po ito taga saan po kayo? Sabi ni Ma'am Violeta Zambrano, I'm late, attorney. Ay, hindi pa po kayo late. Marilu Di Guzman, magandang gabi sa iyo. Gayon din si Raymond Botalon and Wilson Aldea, Jerry Cabral and Delia Pines. Ma'am Delia Pines, magandang gabi po sa inyo. Si Moon Beats, Merville, gayon din si Arnold Racelis and si Rudy Palma at saka si Maricor Angeles, Eva Duques, Butch Gargantilla dyan sa Barangay Castilla Palo, Leyte. Topic sa mulin, magandang gabi sa iyo. Pinsan ko ito. Gayon din si Lucring de la Cruz, magandang gabi din sa iyo. Michi Ordeliano Hamulin at syempre si Mami Belen Rivera Dinia, Asuncion Herman at si Myra Rivera. Magandang gabi po sa inyo. Roxanne Costo, Josephine Garimbao dyan sa Michigan, US of A. Magandang gabi po sa inyo. Joseph Gualmatico sa Iloilo City, Ramel Maluto sa Guimaras, nakakatawa, And syempre si Anthony Mercader Papellares at si Josie Villamar, si Eduardo Narvaez at Joseph Abalos and Aida Villas, Tita Ami Miraflor Garcia and Pancho Sabordo Jr. Ganyan din si Aida Lavapi and Irene Almodovar. Hinahanap ko Ma'am Grace Recta. Magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. Kulang ang ating attendance. Nasanay na ako every night. Syempre, Gael Enriquez at si Ma'am Grace Recta. Ganyan din si Mami Belen at saka itong si Ma'am Irene Almodovar. Ayan ay consistent na. Of course, marami pa rin sa inyo kasama na itong si Eduardo Narvaez. Ngayon, medyo pala absent itong si Sandy Navarro Pero I'm sure, from time to time ay nakatune in sa atin yung mga yan. Mga suki po natin. Dos Compañeras. Anyway, magpapatuloy po ang ating talakayan, Pwede po ba rin po kayo magpadala ng inyong mga questions, para sa ating na related sa ating topic tonight, At susubukan ko pong sagutin, Pero gusto ko lang basahin yung isang message sa atin kahapon kasi pahabol na message, Sabi niya, bago po akong abogado, attorney, I find your videos very informative. Natuto din po ako ng diskarte. Marami kasi doon, hindi naman po natututunan sa law school. Thanks po,
idol po namin kayo ng mother ko. Listener niyo po sa Pampanga. So congratulations, bagong lawyer siya. So I assume kapapasa lang na this year. Congratulations sa'yo, Panyero, dyan sa Pampanga. Dos Compañeras. At syempre, yung lawyer's oath i-ano natin, sundin natin yung lawyer's oath. Magandang gabi din sa'yo, Jinky Parley Andrade, bata pa ito mag-aabogado ka, Bob Jinky. Gayon din sa Merlinda Ibale, nanunood sa atin sa Bicol. At si Jean Adriano sa San Jose, Kalumpit, Bulacan. Vivian Minay Gocobero, Kawit Buwak, Marinduque. Aba, yan bang kawit ay gumagana na ba, Miss Vivian Cobero? Gumagana ba yan sa kapag uuwi tayo dyan sa Marinduque? Ayan, sige nga, ibigyan mo nga ako ng feedback. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras para sagutin ang inyong mga questions at of course ating mga basic principles na dapat nating malaman para syempre lagi pong lamang ang may alam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi po. Nagbabalik pang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa pag-atras sa kaso. Usually nangyayari ito kapag naumpisahan na po either doon sa prosecutor's office. Actually hindi pa naman full na kaso, no? Hindi pa hinog bilang kaso kapag nasa prosecutor's office dahil nagkakaroon pa yan ng investigasyon. Tinatawag pong preliminary investigation kung saan nag-uumpisa ang kaso, ang reklamo sa pamamagitan ng pagsasampa or pagpa-file ng complaint affidavit. Ang complaint affidavit po ay ito po ay in Tagalog, ito yung sinumpaang salaysay. Pero hindi mo pa po susumpaan doon sa labas, kasi yung iba akala pag affidavit gagawin ko ngayon tapos ipapanotarize ko sa labas. Sa prosecutor's office po ipinapanotaryo, sinusumpaan itong complaint affidavit. Ina-accomplish in several copies. Actually pag pupunta kayo doon, dala nyo ang complaint affidavit, hindi pa po siya dapat na napipirmahan ninyo, pero kalakip na po nito itong inyong mga ebidensya. At usually kapag dumating kayo doon, bibigyan po kayo ng form, PI form ang tawag, hindi kung anong PI kundi preliminary investigation form or sheet kumbaga kung tawagin. But yun po you accomplish in 2 copies. Nalalagay po doon yung mga detalye na nagrereklamo or nagsasampa ng demanda, tsaka yung parties. Nakalagay din doon yung mga pangalan and address. Wag niyo pong gugulangan yung iba kasi nagsisinungaling sa address nung inirereklamo para daw hindi makatanggap ng patawag para dire-diretso ang kaso. Mali po yun, So nakalagay din doon yung edad, yung totoong pangalan at saka yung edad ng inirereklamo. Minsan syempre hindi mo alam ang edad ng inirereklamo mo. Lagay mo lang doon of legal age kung talagang nasa legal age na yung iyong inirereklamo. Dos Compañeras. Kapag ka po ganito inira-raffle ang kaso, kung kaninong prosecutor, kasi marami pong prosecutor sa isang lugar. Ngayon, kapag ka na-identify na po or na-raffle off ang inyong complaint, mapupunta sa assigned na prosecutor, at yung assigned prosecutor, yun po ang magpapatawag doon sa inihahabla ninyo or inirereklamo ninyo. Ngayon, magsiset po, usually nagsiset ng 2 o hanggang 3 petsa yung prosecutor kung kailan attend or dadalo yung respondent o yung inirereklamo. Dos Compañeras. Sa unang araw ng patawag, ito po ay kailangan na sasabihin doon na magdala ka na ng iyong counter affidavit. Minsan naman, patawag pa lang, tsaka pa lang bibigyan ng kopya ng complaint affidavit. Depende po, kaya dapat alerto kayo, dapat mabasa nyo ng malinaw yung patawag sa inyo ng prosecutor. Dos Compañeras. Attorney, ayaw umatindi. Dumating ako doon sa unang patawag, hindi dumating nagrereklamo di ba? Pwede na ba ma-dismiss ang kaso? Hindi. Dahil nandoon na sa prosecutor yung reklamo. Ang bida sa
sa unang patawag, ikaw na inireklamo, bakit? Ikaw ang pasasagutin. Kahit wala doon yung nagreklamo sa'yo, ikaw ang importanteng nandoon dahil ikaw ang magsasubmit ng counter affidavit. Dos Compañeras. Kung wala yung nagreklamo sa'yo, problema na niya yun. Diba? Now, so, yun pong mga papel na ipinadala sa inyo, dapat malinaw yung masagot. No, doon pa lamang sa inyong counter affidavit kung kayo ang inireklamo. Sabi nyo, attorney, paano yan? Sabi nung nakaaway ko, nung naghabla sa akin, nagrereklamo sa akin, areglo na kami, nagkapatawaran na kami, bati na kami. Paano yan? Anong mangyayari sa kaso ko? Dos Compañeras. Kung nagkabati na kayo, dapat ipaalam ito sa prosecutor sa paanong pamamagitan. Either doon mismo, kapag nagkaharap kayo, nagkasabihan, nagkaaregluhan na po kami. Or sa pamamagitan ng pagsasubmit ng affidavit of desistance. So, yung affidavit of desistance, sinasabi doon na hindi na siya interesado na ipagpatuloy pa ang reklamo sa inyo. Now, take note, ito pinag-uusapan natin, kriminal na kaso. Dos Compañeras. Automatic ba na madi-dismiss? Well, depende po sa discretionary po ito sa prosecutor. Ibig sabihin, depende po kung papayag ang prosecutor sa na-i-admit yung affidavit of desistance. May mga pagkakataon po kadalasan pinapayagan naman, lalo na dun sa mga pwedeng ini-encourage talaga ang pag-aareglo. Pero pagka mga kasong mga mabibigat na kaso, murder o rape or child abuse, pagka ganyan po, usually ayaw pumayag. At yung mga vowsy na yan, hindi po papayag. Tsaka yung drugs, hindi po papayag, hindi po papayag dyan ang prosecutor, Dos Compañeras. Ayan. So, yung affidavit of desistance po, kailangan din po kapag kayong nagreklamo ay nag-affidavit of desistance, ay i-confirm nitong nag-execute nito kung siya nga yun. Ibig sabihin, kailangan humarap po doon yung nagreklamo para i-consider ng prosecutor, Kasi minsan malay mo gawa-gawa lang 'yan, 'di ba? Baka naman 'yan gawa-gawa lang noong inirereklamo para lang makalusot sa kaso, 'di ba? Dos Compañeras. Ayan. Paano naman, attorney, kung halimbawa, yung inirereklamo deadma bell sa kaso na isinampa sa kanya. Anong mangyayari sa kaso ko na nasa prosecutor's office? Kung halimbawa po nakakita ng probable cause o posibleng nangyari ang krimen na ito at posible nga na itong taong inirereklamong ito ang may kagagawa ng krimen and therefore aalamin natin sa korte. So, magre-resolve ang prosecutor para isampa ang information sa korte. At kapag ganun, iraraffle ulit at maa-assign sa huwes yung kaso. Kapag ganun, ang susunod na dyan, warrant of arrest na. Dos Compañeras. So yan po ang initial na proseso kapag nagsasampa ng kaso. Attorney, nakarating na po sa korte yung kaso namin. Pwede pa po ba itong maareglo? Pwede pa po ba yan? Mag-affidavit of desistance po kami. Desistance po, hindi resistance. Desistance, to desist, to stop, umatras, tumigil. Ayan. Dos Compañeras. Posible pa rin po. Pero, again, kailangan po na haharap pa din sa korte, sa judge, itong nag-execute ng affidavit of desistance at hindi po automatic, Hindi po automatic na kapag may affidavit of desistance, tapos na ang kaso. Hindi po, dahil depende pa rin po kay judge at depende pa rin po kung pumapayag, kung okay sa prosecutor. Although mas mabigat po ang timbang, Syempre, siya ang hari, ang huwes po ang hari at reyna sa kanilang sala, di ba? Dos Compañeras. Ayan. So, yan po ang affidavit of desistance. Attorney, paano naman po yung recantation? Ano ba yung affidavit of recantation?
kakaiba po ang affidavit of recantation sa affidavit of desistance. Bakit sa recantation? Para doon, meron nang nag-execute ng affidavit, hindi binabawi yung hindi binabawi yung kaso. Sinasabi doon na, hindi po pala ako sigurado na yan nga po yung taong sumaksak doon sa kapatid ko. Yung ganon. No, hindi mga po pala, hindi po talaga ako sure. Madilim po nung nangyari, kaya hindi ko po talaga alam. O kaya naman, wala po pala talaga ako doon. Hindi nga po pala ako, absent nga po pala ako nung araw na yun na nangyari ang krimen. Di ba? So yun, binabawi hindi yung kaso, kundi yung statement o yung kanyang salaysay doon sa nakabinbin na kaso. Dos Compañeras. Again, wala pong yung recantation halos walang silbi but no? Narinig na po natin itong phrase na ito sa kaso ni Leila de Lima, sa kaso ni sino pa bang may mga kaso? Yung mga kaso ng mga senador na nakasuhan ng plunder, narinig na po natin ito diyan sa mga cases na celebrated cases na yan. Dos Compañeras. Okay. Kapag ka po naisampa yung kaso, nagkakaroon po ng papatawag yung both parties, no, yung nagreklamo, complainant, pagdating sa korte, ang tawag na po doon ay accused, no. Kung sa prosecutor respondent po ang tawag, doon po sa korte, ang tawag na po dito ay accused, no, inaakusahan, akusado. At ang title na ng case, People of the Philippines versus XYZ. Ayan. Dos Compañeras. Bakit ganun? Ang people na, ang republic na po, ang estado na ang naghahabla sa'yo, hindi na lang yung injured party, hindi na lang yung private individual. For example, sa isang kasong, sa case ng homicide, hindi na lang po yung kaanak ng namatay ang interesado sa pag-prosecute or paghabla dahil interesado na po ang estado. Bakit? Kasi pinoprotektahan ang safety, seguridad, kaligtasan ng mga mamamayan. Kaya interesado ang estado, no, na ipagpatuloy ang kaso. Kaya nga po, no, yung meron tayong fiscal or public prosecutor. Dos Compañeras. Ayan. So, yan po yung mga basic na principles. Now, kapag ka po na-file na ang information in court, magpapatawag ng arraignment. Sa arraignment, ito po yung tinatanong, ano ba ang masasabi ng nasasakdal? Guilty or not guilty? Pag sinabi mong guilty, ay tapos na. Tapos na ang boxing. Kulong ka na kung halimbawa ay kulong ang parusa doon sa kaso mo. Dos Compañeras. Okay? Kung sasabihin mong not guilty, Your Honor, ibig sabihin magpuproceed na po yung kaso. So, magtutuloy-tuloy na ito. At dyan din po, no? Either magpiyansa na kayo, kung allowed po, generally naman allowed ang piyansa, magpapiyansa na po kayo, no? By the way, magkakaroon po dyan ng magpapiano kayo, di ba? May parte dyan, kaya kailangan ng presensya ninyo. Kapag ka po kayo ay magbibail, magpapiansa para sa pansamantalang kalayaan, dyan yung may mugshot, dyan yung merong piano, lahat ng mga daliri mo, kukunan ng print. Ayan. Dos Compañeras. Kaya hindi po pwede na pwede bang yung nanay ko na lang ang umattend sa arraignment? Hindi po pwede. Ikaw ang nakademanda Personal na appearance po ito at required, no, na dumating ka sa arraignment. Kapag ka ikaw ay para magkaroon din ng jurisdiction ang korte sa iyo. Kapag ka hindi ka sumipot, maaari kang ma-issuehan halimbawa, ma-issuehan ka ng warrant of arrest, no, kapag ka later on. Dos Compañeras. Lalo na kapag kayo, halimbawa, nagpiyansa ka, pero tapos bago pa magkaroon ng arraignment, syempre ayaw mong maaresto,
Pero ikaw naman, nagtago ka, dinedma mo ang patawag during the arraignment, maari ka ma-issuehan ng warrant of arrest ulit, no? Either magpiyansa ka ulit or hindi ka na mapayagan na magpiyansa dahil dinidedma mo ang patawag ng korte. Kasi kasama po sa kondisyon ng pag-grant ng bail o ng piyansa, pansamantalang paglaya ay yung kapag ka pinatawag ka ng korte, dapat ay available ka at sisipot ka sa patawag. Dos Compañeras. Okay. Bago tayo magpatuloy, magandang gabi po muna kay Maricor Angeles Ngoyong Montes. Gayon din marami pang iba. At marami rin mga questions sa atin sa DZRH News dahil nanonood si Caroline Molano Parcero, gayon din si Federico Baguise, Tita de la Cruz, Jeanette Almirante, Mayra Rivera, Alona Arrogancia, at nanunood din sa atin si Jess Francisco at Gina Andres. Okay, si Manuel Okmer Traquiña Jr. dyan sa Iriga City. Itong si Gina Andres ay meron siyang question tungkol sa ayaw mag-issue or 2 years na hindi nag-i-issue ng tax clearance. Kung wala pong basihan ang pag-hold ng inyong tax clearance, maari po ninyo itong ireklamo sa ilalim po ng ARTAL law, no? Anti-red tape law. Dahil ang bawat ahensya po ng gobyerno, bawat tanggapan po ng gobyerno, meron pong Citizens Charter. Anong nakalagay dito sa Citizens Charter? Medyo malayo po sa ating talakyan, pero gusto kong sagutin. Sa Citizens Charter, meron pong specific na number of days kung kailan dapat na ma-accomplish yung transaction ninyo sa kanila. Kung may request kayo ng document, dapat yung processing doon sa request ninyo ay nakasaad na po doon sa Citizens Charter ng tanggapan. So therefore, tingnan nyo po yung Citizens Charter nila, hindi naman po tumatagal ang pag-i-issue ng tax clearance kung wala pong problema sa inyong mga dokumento. Ngayon, kung pinipigil lang talaga at walang sapat na basihan, wala kayong kasalanan, pwede po ninyong ireklamo yan. Violation ng ARTAL law. Dos Compañeras. Okay. Bakit daw tumatagal ang mga kaso? Tumatagal po ang mga kaso kasi unang-una napakarami pong mga pending na kaso sa korte. Pangalawa, yung schedule po ng korte ay puno na dahil syempre mahirap pong maglagari ng kaso. Pangalawa, no, yung pong availability ng may mga holidays pa, yung pong availability ng minsan nagkakasakit ang huwes, minsan nandun ang judge pero wala yung public prosecutor. Hindi po maaaring mag-proceed yung kaso kapag yung public prosecutor ay absent pa dahil lahat po ng criminal cases ay under the supervision of the prosecutor. Kahit pa may sariling abogado yung naghahabla. Dos Compañeras. Ivitz Escueta, magandang gabi sa iyo. Andy Marquez and syempre Jason Abulencia. Okay. Hindi po, marami pong mga nanonood sa atin ngayon. So thank you very much po. Okay. Eto si Nina, wala naman pong kaso. Meron lang pong out of court settlement namin ng legal family sa naiwan ng partner ko. Nalaman po namin na may tinago sa amin kasi lumalabas po na more than 50% ang napunta sa wife. Pwede po bang mapawalang visa ang out of court settlement namin? Dos Compañeras. Civil na kung dadating ito sa korte, ito ay civil case lamang dahil issue ito ng mga mana-mana. Now, kapag ka po ganito, yung 50%, ang understanding ko po, kapag kaya lumabas na 50% kasi kapag ka po kasi ang mag-asawa, kung sila ay under ng conjugal partnership or absolute community of property, bago po maghati for manahan, hahatiin po muna, i-determine po yung share ng legal na asawa doon sa absolute community proper assets o kaya ay sa conjugal partnership of gains, no, sa lahat ng mga properties na ito. Kaya po malaki talaga ang napupunta sa asawa dahil unang-una hindi po yung 50% na yon, hindi po yun bilang mana kundi bilang share sa kanilang mga ari-arian na naipundar. Ngayon, bakit lumalagpas ng 50% pa? Kasi doon sa property, yung total na mga ari-arian nilang dalawa, hahatiin yung kalahati doon sa surviving spouse, yung kalahati
mapupunta bilang bahagi, no, sa estate ng namatay, plus of course yung kanyang mga separate properties. Yung separate properties plus 50% na nakuha niya doon sa absolute or conjugal partnership of gains, yun po ang magiging subject ng manehan. And take note, no, ang asawa ay concurrent compulsory heir. Anong ibig sabihin ng concurrent compulsory heir? Kasama siya sa mga compulsory na tagapagmana ng namatay, kasabay or concurrent o ano ba daw, kasama, no, together with the children, legitimate and illegitimate. Kaya posible po na mas malaki talaga or more than 50% ang mapunta sa asawa, yung 50% bilang kanyang share sa kanilang mga ari-arian, at yung kapraso pa doon, no? Yung lagpas pa doon, yun po ang kanyang mana. Dos Compañeras. Kung halimbawa naman po, totoong nagkaroon ng dayaan, pwede po kayo mag-demand ng judicial settlement of estate with partition. Pero i-document po ninyo lahat ng mga ari-arian. Dos Compañeras. Okay, itong si Danny Boy Pata, Attorney Rina, tapos na po ang kaso na napawalang sala and yet kumuha ng NBI clearance pero nakalagay sa record may kaso pa siya. Paano po ipapaklear? Kukuha po kayo ng certificate of finality ng desisyon na nagsasabi na acquitted yung nakasuhan, at yun po magki-clearance, tapos yun po ang isasubmit ninyo doon sa NBI para maklear po ang inyong record. Dos Compañeras. Yung question ni Rocky Wamil, good evening po Attorney Rina Seco, tanong ko lang po, talagang kumpleto no? Tanong ko lang po, kapag po ba nagpiyansa, ala po kaso, tapos paano po kung nagpiyansa at napawalang sala po, mababalik po ba sa kanya ang piyansa, Attorney? Okay. Mababalik po sa inyo, no, yung inyong piyansa kahit pa po kayo ay guilty. Yan, mababalik pa rin po yung piyansa ninyo. Dos Compañeras. Okay. May question dito sa Kit P. Paano po kaya madismiss yung physical injuries at child abuse case na sinampa sa anak ko? Ayaw po pumayag ng fiscal at ng judge kahit willing na po magpirma ang bata. Pinupush po kasi ng mother ng bata. Actually, kung bata po talaga, wala po siyang kumbaga ay hindi pa po siya kasi wala pa po siyang kakayahan na makapag-decide on his or her own, no? Yung mother ng bata, ayun po ang magsasabi bilang guardian at under po sa kanyang parental authority. Pero kasi kapag po ganyan talaga, kahit pa pumayag yung nanay, dehado po yung bata kasi. No? Kapag po mga physical injuries, child abuse cases, hindi po basta-basta naaareglo ang ganito. Dahil syempre, welfare or best interest of the child. Ang pinakamaganda po dyan, kung totoo po man na nagawa ng anak ninyo ang inaakusa sa kanya, maganda po na magpagubago na siya. Turuan natin na gumalang sa mga karapatan ng iba. Dos Compañeras. Okay, si Claire, pasensya na kayo real talk lang. Kung talagang may kasalanan at nang-aabuso ng bata, dapat lang po na, pasensya na pero dapat lang po na makulong at na matuto ng leksyon. Claire, ang tanong niya, sabi niya, Claire, ang tanong ko po, Attorney Rina, kung paano ang process pag halimbawa i-atras na ang kaso pero may warrant na po ang suspect, need pa po ba ng affidavit of desistance? Kailangan pa rin po. But take note po kapag ka po merong affidavit of desistance, syempre, depende pa rin po ito kung papayagan. Kapag ka po may affidavit of desistance, doon po sa korte ito ipipresenta. At yun pong affidavit of desistance na yun, ipapakonfirm pa rin doon sa nag-execute nito. Therefore, yun pong nag-execute ng affidavit of desistance, kailangan pa din mag-appear sa korte. Tatanungin po ito ni judge kung, ikaw ba talaga anong pangalan mo? Ikaw ba talaga ito? Ikaw ba yung naghahabla kay XYZ dito sa kasong ganito? Ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga ikong pumirma nito? Nasaan ang ID mo? So ipapakonfirm para tiyakin o siguraduhin, granting na pumayag ang judge, para siguraduhin na ikaw nga at totoo nga ang pag-aatras mo
ng demanda. Dos Compañeras. Again, that is assuming papayagan ka ng judge. Yan. So hanggang kailan ba, no? Hanggang kailan ba pwede ang settlement or areglo, no? Hanggang hindi pa po na hanggat hindi pa po submitted ang kaso. Ibig sabihin submitted for decision. Dos Compañeras. Okay, si Mary Grace, attorney, nagkasundo na po ang two parties at may affidavit of desistance. Na-grant yung affidavit pero na-dismiss ang kaso kung may kasunduan po ang sa pagbabayad sa offended party pero installment. Pero hindi po tumupad ang accused. Pwede po bang buhayin ang kaso? Malamang ito yung mga provisional dismissal. Kapag provisional dismissal, no, na halimbawa, yun ay kung halimbawa not exceeding 6 years ang parusang kulong doon sa kaso na kung saan ka nakahabla. Maari po yung tinatawag na provisional dismissal. Ibig sabihin, after 1 year, no, madidismiss na po yung kaso, no? After 2 years naman, kung lagpas na 6 na taon, yung anong tawag doon? Yung parusang kulong doon sa inyong kaso. Pag hindi po tumupad doon sa period na naka-stipulate doon, maaari pong buhayin ang kaso. Dos Compañeras. Bibitinin ko lang yung question. Si John Mart, attorney, sa banggaan po, if pumayag po ang complainant na iurong na ang demanda na nakarating na sa korte, nag-execute na po ng affidavit of desistance, notarized, need pa po bang dumalo sa arraignment ang complainant? Okay, yung complainant po kasi, sasagutin natin yan sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Again, meron po tayong bonus question. Sa anong stage ng kasong kriminal kailangang humarap sa korte ang akusado para mabasahan ng sakdal? I-message lang po sa aking page, Attorney Rina Seco, dahil yun po ang na-access ko, hindi po yung Dos Compañeras na messenger. So doon po ako pipili ng isang winner tonight. I-message po yan sa akin. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Napakabilis ng oras. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, Magdalena Martin, Andy Marquez. Sabi niya, ako po ay late pero I'm still listening and watching while I'm away. Iba na ang may alam. Maraming salamat po, Dos Compañeras, sabi ni Ma'am Magdalena Martin. Thank you very much. Magandang gabi din sa iyo, DJ Dennis. At syempre, balikan po natin ang ating talakyan kasi may nagtatanong tungkol doon sa plea bargain. No? Limited lang po yung plea bargain doon sa criminal cases. By the way, sa drugs cases. By the way, yung plea bargain, yung aamin ka sa mas mababang krimen. For example, no, yung robbery, pwede kang umamin sa theft. Mas mababa po yung kulong doon. Ayan. Dos Compañeras. Pero syempre, ibig pong sabihin doon, umaamin ka na sa krimen. Doon ka lang sa mas mababa and therefore, hahatulan ka na agad ng korte. Ibig bang sabihin noon, laya ka na? Hindi. Magsiserve ka na agad ng sentensya sa'yo. No? Ibig sabihin, kung ikaw ay naka-bail, mag-uumpisa ka pa lang. Kung ikaw ay hindi naka-bail, yung mga panahon na ikaw ay nakakulong na, yung mga panahon na yun, ika-count na bilang pagsiserve ng sentence mo. Kung sobra na, abay makakalaya ka na. Kung hindi pa naman, dadagdagan mo kung kulang. Halimbawa, pang-6 na taon ang sentensya sa'yo, naka-5 taon ka na, edi 1 taon na lang ang bubunuin mo sa presuhan, no? Di ba? Dos Compañeras. Now, itong tungkol, may question kasi dito Attorney, si Chichi, attorney, kinasuhan po 7-Eleven ang partner ko, baka ito'y 5-11, no? Ang partner ko, wala naman po nakuha sa kanya, if ever po ba, pwede po bang makipag-areglo sa pulis na nag-aresto para po mag-desistance? Okay, yun, actually, kapag may mga kasong ganito, the usual defense is that, wala naman po nakuha sa akin, na-plantingan lang po ako, planting of evidence po. Of course, kailangan ninyong patunayan yan dahil ang sinasabi ng pulis ay merong nakuha sa inyo. 5-11 ito, common na kaso sa mga drugs cases. Now, yung 5, yun po yung bentahan, no? Bentahan, ibig sabihin, sale ng droga. Ibig sabihin, huli kayo na nagbebenta, tulak.
Kapag ka 11, yun po yung possession, no? Kapag ka po less than 5 grams ang nahuli sa inyo, pwede po kayong plea bargain, aamin kayo doon sa possession lamang. Yun po ang ina-allow. The rest, hindi po pwede. Dos Compañeras. Ayun. So yung pong sale, no, ay yun po ay non-bailable, no? Ibig sabihin hindi ka po pwedeng makapagpiyansa pagka yung mabibigat sa droga. Now, pangalawa, yun pong areglo sa pulis, hindi po nag-execute ng affidavit of desistance ang mga pulis, no? Kapag ka po ganyan, wala po yung mga private complainants, ito ay public complainants. Sila po yung nagrereklamo, sila po yung tumatag yung testigo, no, para sa estado. Yan. Dos Compañeras. Hindi po sila nag-affidavit of desistance. Nadidismiss po ang mga kaso sa drugs dahil yung mishandling ng yung chain of custody ng mga ay hindi nasusunod, yung pag-preserve, tamang pag-preserve ng ebidensya hindi rin nasusunod. Marami pong mga ganyan. Tapos yung mga technicality po na sinasabi. Yung iba doon nakukuha kaya nadidismiss ang kaso. Dos Compañeras. Si Marie Chris, pwede po bang ireklamo ang nagkaso kung hindi umattend sa hearing? Huwag niyo pong irereklamo. Actually, pabor na nga sa'yo yun eh. Bakit? No? Kapag ka 2-3 beses ang patawag, hindi siya dumadalo. No? Lalo na kapag ka mag-testify na, pwede po nang kilingin yung judge, provisional dismissal. Madismiss ang kaso mo temporarily. Madidismiss ang kaso mo kapag ka lumagpas at hindi na lumagpas yung period ng temporary dismissal or ang tawag ng provisional dismissal, magiging permanent na po yung kaso. Kaya huwag kayong magreklamo pag nag-absent yung nagreklamo sa iyo. Pabor sa iyo yun, di ba? Dos Compañeras. Anyway, ang bilis po ng oras pero magandang gabi po muna sa may mga hindi pa ako nasagot. Mga hindi pa ako nasagot pero ang dami po kasi mga questions. Pasensya na kayo ha. So, hindi ko na nakuha yung mga pangalan ninyo. Magandang gabi po sa inyong lahat and thank you very much for watching us tonight. Si Caroline Parcero, gayon din si Chona Andaya, Nida Manuel, Traquiña Jr., Edil Plensky, magandang gabi sa CDO, Manuel Traquiña dyan sa Irigas City, at syempre yung mga taga si Gina Vicencio Andres ng Tigbaboy, Tibiao, Antique. Magandang gabi po sa inyo. And of course, Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, and Tia Sinay, and Tia Femio, and of course, mga seko dyan sa Bagtingon, Buena Vista, Marinduque, and of course, at mga soleta dyan sa Bikas, Buena Vista, Marinduque. Dos Compañeras. Ang tanong, anong stage sa kasong kriminal kailangang humarap sa korte ang akusado para mabasahan ng sakdal? Ang sagot, sa arraignment po. Ayan. Dos Compañeras. And the winner for tonight, congratulations sa iyo. Ay, bakit yun? Saglit lang ha. Hindi nakatama okay. Hindi nakatama ng sagot. Congratulations sa iyo, Bernadette Garcia. Ipadala lamang po ang inyong GCash number sa akin, Attorney Rina na second na tawag doon, Messenger. At doon ko po titingnan. At syempre, please give me until Saturday para po maipadala ko sa inyo yung inyong premyo. Dos Compañeras. Yung mga winners, huwag nyo agad ako singilin hanggat hindi pa nagsa-Saturday. Pag lumagpas po ang Saturday, sa kanya ako singilin. Dos Compañeras. At magbabalik po ulit tayo bukas sa ating programa. Yung mga hindi nanalo, huwag kayong magproblema dahil may chance pa kayong manalo. Lalo pa, mag-a-anniversary ang ating stasyon. So, mas marami pang mga papremyo. Magandang gabi din sa iyo, Jerome Patio, classmate ko ito nung grade 1. At magbabalik po ulit tayo bukas. Nakasama ko po, Jeric Barreto. And, ikaw lang? Sino? Solo ka din. Kasama po ng solong kumpanyerang, solong technician. Ako pa si Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo
Pilipino. Dos Compañeras.